And wag nang kausapin yung mga katabi natin. At sa mga OFW leaders natin dyan, pakisend na po sa mga kanya-kanyang GC. At syempre, kung ikaw nakapag-follow ka na sa Tao Elevate natin, sa page natin, sa group page natin, ayan, so pakipost na sa iyong Facebook para lahat ng mga leaders mo na-follow up mo. Okay? So, ready na? Ready na? Alam nyo guys, ang tatawagin ko, isa lang naman sa nakapagpalaki ng grupo at hindi nawawala sa top 21. Grabe. So, syempre, kayo na ang next. So, tatawagin ko lang taong to. Napakagwapo nito. Ayan, so, grabe. Our training specialist ng Tao Elevate. Bigyan natin ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Magsitayuan ang lahat at bigyan ng milyon-milyon palakpak. For our Sir Mark Label. Ayan, good morning. Grabe naman. Obi nung isa. Grabe. Parang kilala ko to Sino yung nakakilala sa akin? Sino yung hindi? Grabe, no? Kung yung kanina, no? Tabi kanina, yung kayo ng gwapo kay speaker na, yung nakakulay blue kanina. Yung gwapo. Makakilig yung gwapo niya, kagwapuhan niya. So ako'y may hawak ng speaker. Ako may hawak ng mic. Okay? So yan, good morning. Before anything else, by the way, my name is Mark Label, sa mga hindi nakakilala sa akin. So, ginawa ko ang gantong klaseng industry since starting of 2006. Sino yung kasabayan ko? Okay. How many years so ginagawa na to? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sabihin, umabot na ako ng 6 years na higit. So, and the experience ko, ito yung ituturo ko sa inyo. Bakit lumaki ang grupo ko? Bakit napag-create ako ng malaking grupo? Bakit part ako lagi ng Tao Elevate? Because experience ko. Ready ka na ba? So ngayon, may mga tao na sumasali, okay, sa kapaya ng Tao Elevate. Okay. So, napresentahan ba siya ng negosyo? Yes. Tama, di ba? After presentation, may mga tanong ba yan? Yun yung kailangan mong sagutin. Sobrang ganda ng presentation. Pag hindi mo nasagot yung mga tanong, ang tawag doon, objection. Ibig sabihin, pag hindi mo na-manage o na-handle yung mga tanong nila, ibig sabihin, may naglalaro sa isip nila, then, hindi agad sila mag-decide para sumali. Kapag yan na-introduce ng ibang member at naipaliwanag na manage niya paano ma-handle yung mga tanong, objection ng mga iniimbira mo rito, sasali yan sa kanila. Ngayon, ang tanong, paano sa'yo sumali sa kanila? Alamin natin. Malalaman mo ngayon ano yung mga kailangan mong gawin, then para sumali sa'yo yung iyong mga client. Ready ka na ba? Okay, so umpisa natin. Huwag natin patagalin. Uy, ayaw. Ay. Yan, palakpak muna. Okay. Ayaw. Ayan. Ayan, palakpak. Okay, so yun. So habang hinihintay natin nagkaroon ng technical error, okay, habang hinihintay natin, ayaw talaga. Okay. So ngayon, handling objection, dito mo kailangan matutunan yung mga do and don'ts na ipapaliwanag ko sa iyo. During na may sumasagot ka sa iyong clients, kaya hindi siya sumasali because meron kang hindi dapat sabihin sa kanya at meron lang mga dapat sabihin sa kanya. So ano yon, mga bagay na yon na dapat sabihin, okay? So yun yung mga papaliwanag ko sa inyo na dapat mong malaman. Kasi sometimes, sir, upline, bakit ganoon? Ang presentation ko naman nagustuhan, pero bakit di sumasali? Ito yon ang sagot. Malalaman mo na ngayon, okay?
So lahat ba, ano lahat ito? Lahat ba nag-full-time? Lahat full-time. Sino yung part-time? Part-time. Oh, grabe. Part-time ginagawa. Okay, good news yan na tulad ko, ginawa ko part-time. Hindi pa ako full-time before. Then, ang ginagawa ko noon, from trabaho, instantly, pag out ko, diretso ako dito sa office. Inaalam ko, inaaral ko paano nga ba sumagot. Sumasali ang iyong client because of dito. Mas maraming sumasaling client naging part ng iyong grupo because of dito, handling objection. Lahat ng tanong niya, nasagot mo. Okay? Sometimes may presentation ako eh. May presentation ako. Hindi ko pa napaliwanag sa kanya yung marketing plan, pero full decided na siya. Bakit? Kasi lahat ng tanong niya, lahat ng kailangan niyang malaman, nasagot ko na. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba na kapag hindi ka pa nagpe-present, pero yung client mo, excited na because of lahat ng mga worry niya, nasagot mo na. Gusto niyo ba yon? Yun yung mga pag-uusapan natin dito. Okay? Ayan. So wala pa before. Okay? So at least, hinintay pa natin yung technical natin. Okay. So, okay, may mga objection dito na gagamitin natin na magagamit mo sa pag-network mo. Sabi ko sa inyo, yung experience ko, aralin mo. Kung magkano ang kinikita ko ngayon, yun din yung pwede mong kitain. Kapag, okay, kung ano yung mga natutunan ko, then nakuha mo, naaral mo. Okay? Kaya para kumita ka katulad namin, yun ang kailangan mong gawin. Malinaw? Okay, good news, pinagbigyan mo yung sarili mo na maupo dyan kasi maraming tao. Full-time. Diba? Maraming tao. Ay, offline. Sa live na lang ako. Alam mo, iba po yung sa live, iba po yung sa dito mismo. Ito, tips ko sa inyo. Gusto nyo makapag-create ng malaking grupo? Gusto nyo ha? Talaga? Okay. Sa mga nasa loob sa live, alam nyo ba? Kapag sa live, ang percentage of energy is 5%. Kapag ang offline, o talaga sa seminar, ang full of energy, 95%. Yung makukuha. Saan mo gusto? Yung makakakuha ka lang ng 5% o 95%? Okay. Ngayon, maraming tao nanood sa live because of no choice. Tulad ng OFW. May choice ba sila pumunta sa office? Wala. Diba? Pero yung mga nandito, malapit dito sa office, mas maganda maka-attend ka. Kasi bakit? Kapag ikaw uma-attend at uma-attend din yung iyong leaders, ibig sabihin, 95% laging full of energy. Kaya ka makapag-create ng grupo. Kaya sa inyo, kung ikaw nandito malapit sa head office, dapat ikaw muna makikita ng leaders mo na uma-attend ka. Para gagayahin ka ng leaders mo. At pag ginaya ka ng leaders mo, kung ano yung energy mo, energy rin ng leaders mo. Okay? Kaya suggest ko, hilahin mo, lalo-lalo sa magatong activity. Kasi, sabi ko nga, dito, sumasali ang client mo. Halos 85% sumasali because of objection. May walang sumali na pagka-present ng marketing plan, sige, maglabas agad ako, VIP. Walang ganun. Laging may objection. At kung sino pa yung may mga objection, sila po yung sumasali. Pag-present mo, may tanong ka? Wala na. Maganda? Yes. Tanongin mo, kailan ka sali? Pag ang sagot ay, congratulations. Huwag mo nang asahan. Okay? Magayon, hindi mo lang ka-emek-emek. Ay, wala. Pero yung sobrang daming objection, paano kung wala kang alam? Paano hindi mo i-manage? Sila po yung sumasali sa network. Yung sobrang daming tanong. Pag walang tanong, alam na this. Pero pag sobrang daming tanong, sila yung sumasali. Totoo yun. Kaya good news, ito ka ngayon,
mapapanood mo, malalaman mo paano sumagot ng objection. Okay? So, isang tayo. Handling objection. Okay? Ayan. So, isa-isahin natin muna, no? Before, okay, lahat ng mga tanong mo, okay, bago ko isa-isahin, may mga papaliwanag muna ako sa inyo, di ba? Ay, malinaw ba? Okay. Example, shortly script. Siyempre, alangan naman, dapat nasa invitation mo tayo. Nag-handle ng objection ka na agad. Tapos, wala naman ikaw ini-invite, di ba? Upline, bakit hindi ko magamit yung turo mong handling objection? Sabi ko, bakit? May invite ka ba? Ay, kailangan pala yun. Okay. O, di ba? O, sample of script. Okay. Ayan, pwede kang gumawa ng bawat grupo mayroong script. Meron akong idea kung saan magagawa natin kumita habang nag-online. Pwede ba ang reply niya? Ay, paano? Meron ka nang ipipresent. Malinaw. Okay, simple script lang siya. Pwedeng indirect approach or gamitan ng form. Okay. Ayan. Kung sakaling, pwede mo sabihin ulit, okay, nag-reply, how, paano? Okay, kung sakaling maging part ka ba ng project na to, magkano ang gusto mong kitain? Siyempre, mag-reply yan. Small lang. Hindi man ganun kalaki yan. Tabi niya ganun. Tama lang, sakto lang. Yan ang mga replyan eh. Okay? So, paano masagutin nyo on yung mga ganong sample? Sample lang yun ha. Maybe, sakto, okay. Pwede mo sabihin, okay lang ba na anong oras ka free time? Pwede ka ba tawagan ngayon? Pag sinabing, yes, free time ako, kailangan mo ba i-chat siya? Yun na. Okay? Mas powerful ang video call kisa message. Tanda mo. Kasi bakit? Kapag message, wala siyang personal touch. Kapag video call, para siyang may personal touch. Okay? And then mabuvoice out mo yung gusto mong sabihin kumpara sa text message. Nagets nyo? Kaya kung maaari, hanggat kaya mo siyang i-call. Okay? Ngayon mismo, kung kaya mong i-call mo na agad. Kung hindi pa, kunin mo yung free time niya. After work mo, anong oras ka free? Okay? Malinaw. Okay? So, much better, anong pinakamas maganda? Message, video presentation, or video call presentation. Okay? Ang pinakamaganda is video call presentation sa online. Okay? So, pero pwede mo rin gawin message talaga kung talagang yun lang talagang kayahan niya. What's together, pero much better video call presentation. Paano naman apply sa offline? Nasa office kami, much better? Pupuntahan ko ba sa bahay niya? House presentation? Pwede. Table talk presentation, kung saan available na pwede, mga kainan? Pwede. Pero mas maganda pa rin talaga, madala mo rito. Suggest ko, pag na-house presentation mo siya, ang goal mo, next goal, mapunta rito sa office presentation. Iba na, powerful nun. Mas parang pangalawang 2 points na nun. Okay? Mas lamang-lamang. Kasi bakit? Na-house presentation mo na siya, tapos na-office presentation mo na siya, lamang-lamang na yon. Okay? Malinaw? Okay. So at least, Pops, sisigway natin ito yung offline and online. Okay? Ayan. Siyempre, anong sabi? Kapag ikaw haharap sa iyong client, yan. Subukan mo, humarap ka sa client mo, nakasimangot ka, anong pwedeng mangyari? Di ba? Maging offline and online. Di ba? Huwag yung laging nakasimangot. Di ba? Paharap ka sa team, sa client mo. Grabe, parang bagong gising ka. Imagine mo unit, kailangan proper. Yung iba, humaharap sa kliyente. Alam mo bro, pwede kang kumita rito ng 24,000 pesos a day. Tapos suot mo, naka-t-shirt, di ba? Tapos yung iba, wala pa yung doon, manggas, di ba? Sando. Tapos naka-short, di ba? Proper ba yon? Hindi, di ba? Sa mga babae naman, yung bang labas na yung dalawang yun. Hindi kahit sino naman imagine mo. Pipresentahan dati, wala pa ako sa network, may nagpresent sa akin. Grabe, talagang, talaga, hindi ako nakatingin sa present niya
Nadidistract ako. O, di ba? Sabi niya, maganda ba? Oo, sobrang ganda. Sabi ko, grabe naman. Lahat ng tanong niya, maganda. Yes, sobrang ganda. O, hindi mo na ako sumali. Kasi hindi ko talaga nanawaan yung sinabi niya. Pero may natandaan ako sa kanya. Pataas mo na tayo doon. Okay. So, always smile, no? So, huwag niyong kalilimutan yan. Okay? So, okay. So, to become comfortable with smiling. So, ayan, practice smiling in the front on the mirror. Okay, sabi rito. Then, kung hindi ka marunong mag-smile man lang, grabe naman, no? Practicein mo. Di ba? Uwi ka sa inyo, tapos pusalamin, tapos ngiti ka, smile. Di ba? Siguraduhin mo lang na ikaw lang, kasi baka may kasama ka, tapos haramit ka sa salamin, umi-smile ka, yari na, sabihin ng kasama mo, lalo ka board mate mo. Parang malapit na to sa Mandaluyong, ah. O, di ba? Kaya pag nag-smile ka, practice. Dapat make sure na solo ka. Nagets niya? Oh, practice. Kung di ka pala smile, kailangan nung practicein yan. Kung laging na parang nagpiyagsaklubang ka ng langit at lupa, tapos na tao ilibit ka na, kailangan practicein mo na yan. Okay ba yan? Sabi nga, di ba? Smile pa lang, nakuha na siya. Dito lang, every time na tamo yung boss ko, every time na mag-trabaho dati before naalala ko, mag-i-smile ako. Good morning, sir. Good morning, man. Di ba? Alam mo yung ngiti nila, sobrang ganda. Para pag hindi mo pinansin, parang magkaaway kayo. Di ba? So, ibig sabihin yung smile, yun sa pinaka malupit eh. Smile pa lang yung tao. Alam mo ang smile? Smile without words, pero alam niya kung ano yung ibig sabihin. Powerful yun. Okay? Kaya practice pa lang. Okay? Kaya ilabas mo na, babae ka, grabe, ngiti pa lang, ilabas mo na yung powerful killer smile mo. Yung talagang yung prospect mo, papa, wow. Okay? Okay. Next. Okay, with smile, those who are health, and success and healing, feeling of happiness. O, di ba? Nag-create ka ng happiness to other people. Subukan mo. Simangot ka. Lakad ka. Baka pati yung alaga mong aso, hiwasan ka eh. Di ba? Oh, subukan mo. So, nasa network tayo, tao ang ating network. Client natin, tao. So, ibig sabihin, kailangan mo talagang gawin to. Para mas maging healthy yung network mo, dapat tingin pa lang sa'yo. Yung smile mo, yung aura mo, nakakainggan na. Okay? Parang kagabi. Kwento ko lang. Sabi niyo, yung offliner ko, grabe, yung isang offliner ko na part-time yun technician. Umalis dito kami alas 12 ng gabi. Kami na nag-close dito sa office. Uwi siya. Akala ko umuwi na. May dinaanan pa. Sabi daw niya, offline. Sabi ko, nasaan ka? Sa labas pa ako. Sabi ko, bakit? Anong ginagawa yan? Anong oras na? 2:30 AM na. Sabi niya, offline, wait lang Hintayin mo tawag ko. Kasi bakit? May kakatukin ako. Sabi niya, kinatok niya yung dati niyang kakilala. Okay. Pagkatapos noon, mga 3:15, tinawagan niya ako. So, hindi ko negative pa raw din niwala. Nung makita ako, pinakita ko yung ID ko, background ko. Yung ID ko before, totoo lang, ang itim ko, ang payat ko. Okay? Tapos, pangitingin lang ako sa kanya. Wala, hala ako sinabi. Basta, masaya lang ako nagkwento sa kanya. Sabi niya, after ng kwentuhan namin, siguro wala pa 20 minutes. Sabi niya, sir, nakita ko yung aura mo. Parang ang saya mo sa ginagawa mo. Tapos nakita ko yung picture mo nung ikaw ay janitor. Ang layo. Ang itim talaga. Gusto niyo makita? Nung janitor ako? Sige nga. Ayaw niwala ito. Pinakita ko sa kanya janitor ako. Sabi ko, nung janitor ako, ang itim ko. Huwag mo masyado tingnan. Baka laitin mo pa eh. Di ba ang itim ko? Di ba? Pinakita ko sa kanya, ang itim ko pa noon talaga. Sobrang itim ko talaga. Tapos payat ako. Sabi niya, pero something bumago. Medyo tumaba ka na konti. Tapos ikaw, parang, alam mo yung smile, sabi niya, parang something may maganda dyan sa company niyo. Ay, networker din. Mga dating networker. Sabi niya, sir, anong oras ang open ng office niyo? Sa Monday. Sabi ko, 10 open na siya. Pupunta rito by Monday. Hindi ko presentahan yun. Niya na, parang something you look good ba? Na lagi kang pala smile.
Wala nang presentation. Nagkwento lang ako with smile lang lagi. Kaya very powerful na ikaw ay laging nag-smile. Okay ba yan? O, ngitian mo yung katabi mo. Tuwan-tuwa si ba? Ano pangalan mo? Luther. Hindi ko makakalimutan yung pangalan mo. Sabi ni Luther, buti na lang, no? Okay, yan. Smile, give a positive aura. Oh, tama yung ginawa ko gabi. Pangiti-ngiti lang ako habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Sabi niya sa akin, may something, alam mo yung nakiliti yung kanyang mind. May something na parang na curious siya na yung company mo. Kasi bakit? Kasi kung hindi ka magtatagal dyan, kasi hindi ka maging masaya dyan, kung pangit yung company. Diba? Sabi niya, may something na parang maganda yung company mo. Parang gusto kong tingnan talaga. Pero negative yun, kinakausap. Sinabi sa akin, offline, medyo negative pa eh. Usapin mo nga. Online, kinausap ko. O, pagkausap ko, okay na. Nag-picture-picture na kami. O, kaya, powerful ang smile. Okay? So, next. Ayan. 3 F. Feel, felt, and found. Ako, grabe. Ito yung pinaka-favorite kong topic dito. 3F. Lahat. Hindi naman lahat siya. Pero pag ito ng practice mo, madali lang magsagot ng objection ng leader, ng mga para ma-positive yung iyong client. Gusto niyo matunan? O paano? Simple lang talaga. Hindi ko na papaligoy-ligoyin pa. Tuturuan ko yun ng pinaka-mabilis. Okay yan. Okay, example. Actual. Okay. Okay, sabi to, naramdaman ko kung naipakita ko sa iyo sa akin ang ito sa akin at marami din akong na-meet dito sa okay, turuan ko lang yung pinaka-ano kasi medyo ano eh. Marami din ako nandito sa nagsimula ako ng walang pera pero gumawa ng paraan. Okay, sample. Bigyan niyo ako ng example na tuturuan ko ng pinakabilis. Common objection. Marami akong problema. Okay, marami akong problema. Sagot niya, marami akong problema eh. Maganda sana yung kailangan ang dami kong problema eh. Paano mo sagutin siya? Ng 3F. Ang feel, ano yung feel? Paramdam. Felt, ano yung felt? Agay. Then, situation, pwede, or ipa-realize. Okay. Pangalawa, found. Ano yung found? Nalaman. Okay. Gamitin natin 3F. Iparamdam, lagay, or ipa-realize, and nalaman. Ano yung tanong mo? Marami akong problema. Alam mo bro, nung nakita ko yung tao elevate, katulad mo ako, ang dami kong problema. But I realize, maraming tao na kumita dito sa tao elevate, na same natin, maraming problema. And I found that, alam mo yung problem nila, na-solve nung sila ng malaki sa tao elevate. Anong ginawa ko? First, ipararamdam ko sa kanya, yung situation niya, pareho kami. Number 1, na-realize ko na pwede magbago at makasolve ng problema ang tao elevate. Felt. Pangalawa, found, nalaman. Nalaman ko na yung problema ko rito, problema ko, ay makakasolve pala yung tao elevate. Kasi marami akong katulad dito na may problem din pero ngayon na-solve na because of joining of Tao Elevate. Feel, felt, and found. Sample. Ano na sample ulit? Magbigay kayo sample. Marami akong utang dyan. Tingnan nyo paano ako sumagot. Same situation. Alam mo bro, nung nag-start ako rito, grabe. Halos lahat yata ng are-arean ko. Pwede ko nang isang laki. Kaya lang, wala akong are-arean eh. Ang dami kang utang dito. Nag-start ako. Katulad mo ako rito. Anong ginawa ko? Ipinaparamdam ko sa kanya na pareho kami sa situation. Okay? Pareho sa situation. But I realized, sabi ko, nakakita ko yung tao elevate eh. Pwedeng kumita ang malaki. At pwede ko na palang mabayaran yung utang ko. And I found out, nalaman ko, nalaman ko
na maraming tao rito nag-start na walang-wala ngayon. Successful na tao elevate. Ibig sabihin pala, pag ginawa ko to, mababayaran ko na yung utang ko. Anong mararamdaman niya? Kung napapansin niyo ako mag-handling objection, hindi ko sinasabi na, pag sumali ka rito bro, mababayaran ang utang mo. Kung napansin niyo, mag-handling objection ako. Hindi ko sinasabi sa kanya in you. Ang sinasample ko is me. Para hindi siya masaktan. Kasi pag nasaktan niya, na-realize niya, pero nasaktan siya, sasali yan sa iba. Bakit? Ang pangit mong magsalita. Yun yung tinatawag na do and don'ts. Handling objection, may do and don'ts. Kaya hindi sumasali yung client mo because yung mga hindi mo dapat sabi mo at yung mga dapat mo sabihin, hindi mo nasasabi. Another example, bigay kayo. May sakit ang aking anak. Paano gagamitin? Okay? Ngayon, example, walang sakit sa'yo sa pamilya mo. Okay? Pwede kang gumamit ng third-party approach. Okay, paano yon? Ay, alam mo, marami akong business partners dito, kakilala dito. Alam mo yung anak nila, mayroon din. Alam mo yung pamilya nila, may isang sakit din katulad mo. And na-realize ko, alam mo, possible, pwede makatulong sa'yo. Kasi bakit? Nakatulong sa kanila. Gumaling yung produkto natin. And nalaman ko, ang dami mga testimony rito sa Tao Elevate, na yung produkto magaling. Nakakatulong sa ibang tao. Anong ginawa mo? Third-party approach. Malinaw. Okay? Huwag mo sasabihin na, okay? Yung directly, kasi ang tao, ang Pinoy, pag dinadirect siya, nararamdaman niya talaga. Minsan nasasaktan siya. Okay? So you need to use, pinaka-effective is, wag mo siyang directlyhin. Okay? Ano pa? Estudyante. Paano yan ang estudyante? Ikaw, hindi ka na estudyante. Paano paramdam sa kanya? Alam mo, katulad mo, marami akong mga leaders dito, estudyante, at marami akong nakita dito, mga estudyante. And then, nakita ko sa kanila kung makita maganda ang buhay. Then, nakakatulong pa sa pamilya nila. And then, naalaman ko, alam mo, sa Tao Elevate, nag-start, estudyante before. Ngayon, may sakyan na, may car na. Gusto mo ba yun? Lagi itong ginagamit to. Feel, felt, and found. Ipaparealize mo muna. Huwag mo munang dadirekin. Iparealize mo muna sa kanya. Ipapil mo muna sa kanya. Okay? Then, kung kayo same situation, ipapil mo sa kanya na ikaw, at saka yung client mo, pareho na sa situation. And then, iparealize mo sa kanya. And then, banat ka. Parang ikaw muna, and then, parang between in you, nasa gitna, and then saka ka babanat. Pangatlo, nalaman ko. Yan. So, ibig sabihin, hindi mo siya directly. Laging sa sample mo, ikaw. Nalinaw? So, you need to use the 3F. Malinaw? Okay. May natunan ba? Okay. Mayroon pang kasunod. Gusto niyo example pa ulit? Example ng pera. Di ba mostly common? Sir, maganda yung mo eh. Kaya lang, wala akong pera eh. Maganda sana yan eh. O paano mo sagutin yan? Simple lang ulit. Ganon, walang pera. Sample, nagamit mo yung feel, felt, and found. Ay, wala akong pera eh. Sabihin mo, ay, alam mo bro, katulad mo rin ako. Nag-start ako ito, wala akong pera. Na-realize ko lang na pwede ako magbago ang buhay kaya ginawa ko ng paraan. And nalaman ko maraming tao nag-start dito, found, nalaman ko maraming tao nag-start dito, ngayon successful na. Pero nag-start sila, walang pera. Second, tanong. May tanong ba? Wala talaga akong kapera-pera. Nagamit mo yung 3F. Wala na talaga akong kapera-pera eh. So anong gagawin mo?
Diba? Oh. Pwede yun? Pwede ba sabihin yun? O kailan ka magkakaroon? Yes, pwede yun. Then, manggagaling na yun doon sa saan? Kung ano yung magiging sagot niya, yun na yung magiging sagot mo. Nagets mo? Basta ang pinaka-importante, huwag mo laging idadirect siya. Alam mo bro, pag hindi mo ginawa ng paraan to, kung anong situation mo, yun na yung buhay mo. Huwag mong gagawin yun ha. Okay? Alam mo bro, pag nagawa mo lang ng paraan to, maraming tao kumikita ng malaki rito, katulad namin. Kaya kung ano yung pwede maging buhay mo, tingnan mo yung mga nag-join din sa Tawi Ilibit, yun yung buhay mo. Huwag mong sasabihin na, pag hindi mo ginawa ng paraan, di ba, kung ano yung situation mo, yun na yun, wag masasaktan siya. Iwasan nyo na makasakit ka. Malinaw? Okay, yun yung paggamit ng 3F, feel, felt, and found. Napakadali lang sumagot. Tandaan nyo lang laging tatlong to. Malinaw? Iparamdam mo muna sa kanya. Tandaan mo ha? Paramdam mo muna sa kanya yung situation. Pag hindi ka makarelate sa kanyang background, then gamit ka ng third party. Cross-line or upline. Malinaw? And then, saka mo sasabihin yung found o nalaman. Malinaw? Okay, next. Ayan. Okay. So, habi nito, ayan. Unboxing. What do you mean? Unboxing the objection, prospecting test. Ayan, ito yung yung sinabi ko sa inyo kanina. Okay? Na kapag natutunan mo tong mga objection, paano sumagot ng tama, grabe. Yung fee-in mo, sabi ko sa inyo, manggagaling yung fee-in mo because of ang daming tanong ng prospect mo. Malinaw. Kapag walang tanong, wala sumali sa akin na pag-present ko walang tanong. Join agad? Wala. Kaya doon sa nangangarap na pagka-present niya, yung taong presentahan niya, instantly sasali agad. Ang daming tanong. Kahit ikaw, di ba nung sumali ka rito, ang dami mong tanong. Di ba? Sobrang dami mong tanong. Ngayon, ganun din yun, yung prospect mo. Okay. Ayun, sinabi ko kanina, wala akong pera. Di ba? Gamit ang feel, felt, and found. Paramdam mo muna na pareho kayo ng situation, and then naka mo na realize, and then saka mo na laman. Malinaw. Simple lang ha. Lahat ng tanong. Wala akong pera, una-unahan yan, scam yan, pyramiding yan. Ipaalam ko muna sa magulang ko, kapatid ko. Lahat yun. Isa lang ang sagot. 3F. Lagit siya. Lahat ng gagamitan mo siya ng 3F. 3F roles. Okay? Ayan. Next. Qualify and build the reform. Uy, ito yung maganda. Malupit to. Pag ito yung nyo. Okay, identify the reason why. Okay, identify the objection of feel real. Okay, handle objection. Okay, ipano ko sa inyo para mas malupit. Qualify and build rapport. Ano yun? Build rapport. You need to build. Habang ikaw ay nagpo-prospecting, you need to build rapport. Ang pinaka-importante. Mas marami ang sumasali doon. Gusto niyo matuhan? Okay. Okay, reform. Okay. Now, bigyan ko kayo ng example, another example about reform. Gamitan natin ng form. Sino nakakaalam ito? Sino nakakaalam? Ilan lang? Maraming hindi alam yung form. Good news, sige, topic natin. Form. Ang form is, may meaning to eh. Family, occupation, recreation, and message. During na ginagawa mo yung business, ito yung gamitin mo. Form. You need to build, okay? Balik natin.
Okay, dito. Qualify and build rapport. Okay. Nag-prospect ka, mayroong client ka, hindi niya pa alam kung anong ginagawa mo. Build rapport. Gamitan mo ng form. Form, stand of family. Family, ano yun? Inaalam mo yung about of needs ng family. Bakit sasali yung client mo? Because may pangailangan. Example, may sakit yung pamilya. Anong i-offer mo? Product. Huwag mo opera ng negosyo. Pag gumaling yan, doon din yan sa negosyo. Malinaw. Sometimes kasi hindi mo inalam kung ano yung kailangan ng pamilya. Gusto pala niya magnegosyo, product naman ang ino-offer mo. Maging healthy ka rito, gagaling ka rito. Sabi mo gano'n. Nakita mo lang ang healthy siya, di ba? Pero gusto pala niya magnegosyo kasi sawa-sawa na sa pagiging OFW. Okay? So pag kulang sa financial, anong kailangan i-offer? Ay, kulang. Hindi ito makaka-member. Paano kung salihan to? Paano sabihin ng kitaan? O, di ba? So, pag kulang ang financial, negosyo. Kapag unhealthy, product. Occupation. Dito yung pag-build mo yung rapport, ha? Number 1. Occupation. Inaalam mo kung anong trabaho. Mayroon tamang pag-approach dito na ginagawa ng karamihan na dapat hindi gawin. Tamang pagtanong. Huwag yung parang nag-iimbestiga ka. Gagamitan mo rin ng third-party approach. Okay? Example, sa hindi mo kakilala, example, ha? Parang ang aliwalas ng mukha mo. Siguro, wala kang problema sa family mo, no? Lalabas yung objection. Lalagas yung sa tanong dyan. Ang sabihin niya, stress nga ako eh. So bakit? Laging kapos na lang padala ko. Anong naturan mo? Ano nakuha mo? Walang kapos sa budget, negosyo. Stress nga ako eh. Kasi yung pamilya ko, father ko, anak ko, sakit eh. Anong kailangan? Produkto. Wag yung, kumusta pamilya mo? Sasabihin sa'yo, bakit mo tinanong? Diba? Nagets nyo? Simpleng pagtanong lang, pag-build ng rapport, hindi maling gawain na yung ginagawa mo. Kaya yung client mo, anong nangyari? Imbes na positibo, naninegatibo. Bakit mo tinatanong ang pamilya ko? Di ba? Pero kung daanan mo sa ibang party, parang something you look nice, your hair and your face, parang wala kang ka-problem sa pamilya mo. Di ba? Hindi mo siya ginamitan ng direct. Di ba? May something ka muna. Next. Naagamit mo na yung F about family. Parang, yung ganda ng trabaho mo dyan. Ang sexy mo, parang di ka nahihirapan. Ang ganda ng kutis mo. Ang ganda ng manamit. Diba? Siguro ang ganda ng trabaho mo. Ano sabihin niya? Naku, hirap nga eh. Nahanap nga ako ng panibagong opportunity. Nagets niya? Hindi niya direct. Recreation. Diba? Parang, sabihin mo agad, parang iba yung, nakita ko sa post mo, parang galing mo sumayaw. Ano sabihin niya? Hindi naman masyado. Nakita ko, parang ang hilig mo mag-TikTok, Facebook. Pinagkakaabalahan niya. Ngayon, babanat ka sa message. Ito yung banat. Itong tatlo, kahit bali-baliktad. Mauna yung recreation, occupation, family. Okay lang. Basta yung panghuli, message. Okay? Nagets nyo? Doon ka babanat. Example, about of unhealthy, kulang financial. Alam mo, mayroon akong alam na pwede mong gawin pagkaabalahan. Opportunity. Baka makatulong sa'yo sa financial. Kasi nalaman mo na eh. Diba? Alam mo, may kakilala ako. Alam mo, may sakit siya before. Gumaling siya. Baka makatulong sa pamilya mo. Share ko sa'yo yung produkto namin. Alam mo na agad yung right target mo. Paano mo siya i-offer. Bakit? Ginamitan mo siya ng form. Tag doon. Yan. Qualified. Build rapport. Na-quality mo na yung prospect mo kung ano yung kailangan niya. Naturan. Di ba? Buti na lang umatin ka. Ganun pala yun. Invite ako ng invite. Pag may lalaman, excited. Alam mo yung iba? Excited. Uy, grabe, ang healthy pamilya. Barat agad. Hindi. Huwag mo na. Okay? So at least ngayon, umatin ka ngayon.
Okay. Okay. Ang labo, no? Yan. So, sabi rito, ayan, Continuous complement, always say your prospect name. Okay. Oh, sabi dito, dapat yung name mo dapat real talaga. No? Kasi sometimes nagdududa yung prospect mo because of, ano yun? Binabali-bali-baliktad. Di ba? Okay. Okay, sabi niya. So, yung identity mo dapat na andun mismo. Complete name, and then you need good profile and background. Nagets nyo? Okay. Okay, next. Always agree. Tama ka. Ito yung malapit. Iyan ako sa inyo ta. Okay. Okay, sabi rito, always agree. Tama ka, may point ka. Maintindihan kita, that's the good question. Ito yung mga objection ng mga prospect mo. Okay, isa natin. Solicit the objection, Miss Grace, yan lang ba yung concern mo o meron bang iba? Okay, sa mga objection to, no, yung mga tanong na tinanong sa inyo, assume muna yung challenge niya may solusyon. Yun yung pinaka-importante. Kaya bakit mo kailangan aralin yung mga objection ng iyong prospect? Ikaw yung magiging problem solver. Tandaan niyo lagi, kaya sumasali yung prospect mo because yung problem niya masusolve mo. Kaya sasali. Nagis niyo? Sabi ito, yan o. I-assume mo na yung challenge, may mga challenges about objection. Sometimes, wala akong pera. Nasagot mo na. Babanatan niyaan. Ay, wala talaga akong pera eh. Barat ka uli. Ay, wala talaga akong pera eh. Barat ka uli. Kasi gusto mong isolve yung problem niya. Nagets niyo? May atunan. Okay. Okay, ayan. Turning into say yes. Sample. Ito, grabe, ang dami kong tips bigay sa inyo. Paano sa parang ganito yun eh. Three roles. Yes. Yung pang-apat, yes din. Pag sabi mong, sasali ka na ba? Yes. Sample. First, una, tanongin muna kung maganda yung produkto. Sabihin mo, yung product ba natin, pwede ba makatulong sa'yo? Anong sagot niya? Say yes. Tingin mo yung marketing plan. Pag lumaki ba yung grupo mo sa left, lumaki yung grupo sa right, pwede ka bang kumita ng malaki? Anong sagot niya? Yes. Kasi napaliwanag sa kanya, di ba? Yes. Tingin mo, kapag ikaw ay kumita na ng malaki at more than pa sa ginagawa mo, OFW, more than pa sa ginagawa mo, kumikita ka diyan 20,000 every month. Dito, kumikita ka rin ng 20,000 every month. Sa tingin mo, pwede ka na ba mag-for good? Kasi kinikita mo na yung kinikita mo sa pagiging OFW. Anong sabihin niya? Yes. 3 yes. Di ba? Anong banat mo? Kailan natin uumpisahan? Today? O tomorrow? Or this week? O next week? Nagets niyo? Okay? So yung objection na yun with triple yes, yung pang-apat, lamang-lamang yes. Okay? Laging magtatanong ka, yung ang sagot niya ay yes. Huwag kang magtatanong ng ang sagot ay may option na no. Laging ang tanong mo, ang sagot ay yes. Ninatunan? Baka di nyo matandaan lahat yun Okay. Kaya sabi ito, turning yung from no, yes mo siya. Okay? Huwag direct, okay lang kasali. Huwag. Gamit ka muna ng parang 3 roles yes. Yung lahat ng sagot niya ay yes, para yung pang-apat. Kailan mo pwedeng umpisahan? This week, next week, o next month. Para sabihin agad niya yes. Okay? Malinaw? Okay, yes. Say yes. Diba? Okay, say yes. Mabilis lang ako. Mag-topic. Okay. Okay, ito yung mga dapat na
iiwasan mo at alamin mo. Ayan, the 8 rules of answer prospecting objection. Rule number 1, never agree. Sabi to, wag never agree daw. Huwag kang mag-aakse ng oras makipagtalo sa taong negatibo or hindi interesado. Yung iba, grabe, pag na-positive ko to, grabe, leader to, agi na to. Ayaw na nga eh. Diba? Nagbibigay ka pa ng oras. Ramdam mo yun. Tandaan mo lagi. Kausap mo, ramdam mo yan. Pag negative or positive. Pag negative, gawa ka na agad ng way, then para makat na rin yung usapan ninyo. Okay, wag mo nang pilitin. Wag na ikaw rin makipagtalo. Tandaan mo lagi ha, wag na wag at iiwasan yun makipagtalo. Kasi kahit pa yan ay na-realize niya, totoo yun. Pero nasaktan siya at nakipagtalo. Ang tao, di ba, nakipag-agreement, wala yan. Hindi yan papatalo sa'yo. Pero laging ikaw ang talo. Alam mo kung bakit? Pag nakipag-agreement ka, wala na 100% din nasali yun. Pero papakita nun sa'yo, sasali yun sa ibang tao. Nagets niya? Kaya never makipagtalo. Okay. Rule number 2, never convince, no hard sell, no hyping. Okay? Gamitin mo lang yung natural. Ano yung ano? Convince mo na hard. Alam mo sabihin na, pag sumali ka dito, left and right, lalagyan ko, wala kang gagawin. Oh. Huwag niyong gagawin yun. Yan ang tawag doon. Huwag mo i-convince siya, okay? No hard selling. Imagine mo, pag bumili ka ng 1,000 package, wala ka nang gagawin, bro. Ilalagyan ko ng left and right. Huwag na huwag mong gagawin yun. Okay? So, ang network marketing, pag sumali ka rito, wala kang gagawin. Ay, di, may gagawin siya. Pag sumali siya rito, sumali lang siya. Sasabihin, oh, kailangan ko pala mag-prepare ng tao. Sabi mo, wala akong gagawin. Nagets nyo? Sumali lang siya. Marami ka napasali hanggang sali lang. At di ba ang network natin is leverage business. Paano ka mali-leverage? Imagine mo, paano ka mali-leverage, di ba? Mula sa'yo, para ma-leverage ka, kailangan mayroon kang grupo, left and right, di ba? Leverage, yung ginagamit ng mga negosyante. Kaya kahit siya tulog, kumikita. O paano mangyari sa yon? Paano mo? Yung mga gumagamit ng tama, sila lang yung o kami lang yung nakaka-experience ng leverage. Bakit ginagamit namin tama? Pinaparealize namin yung negosyo na papasukan niya, may gagawin siya. Hindi yung walang gagawin. Kaya pag may nag-i-invite dito, wala kang gagawin, good news. Congratulations, hindi mo mapapalaki grupo mo. May sasali sa'yo, pero may sasama naman ng loob sa'yo. Bakit? Sumali ako sa'yo, tapos sabi mo walang gagawin, yayaman ako. Anong mangyari? Sumama palalo ang loob sa'yo. Pero kung pag napaunawa mo sa kanya na may gagawin ka rito. Okay? Pero, pagtulungan natin. Lagi may gagawin ka rito. Pero wag mo sabihin naman na, hindi gagawin mo ito magsulo. Wag mo namang gagawin yon. Sasabihin mo, pag sumali ka rito, pagtulungan natin. Ibig sabihin, may part ka, may part ako. Paano pag lang ang part ko ang nagawa? Paano yung part mo? Maaaring hindi mo makuha yung pinaliwanag ko sa iyo. So, ibig sabihin, para alam niya na may gagawin din siya. Malinaw. So, wag kayong magsasabi na, hindi ka magbibenta ng product, hindi ka mag-i-invite, wala kang gagawin, sasali ka lang, kikita ka ng malaki, wag mong gagawin yun. Malinaw. Okay? Okay, next. Okay, number 3, never assume negativity. Okay, always differ sa mga objection na itatanong sa'yo. Okay. Then, alam mo ito yung sometimes yung ibang tao, then yung ina-assume na expectation niya kapag present ng negosyo, lalo na sa mga kamag-anak, instant agree. Di ba? Huwag kang mag-assume na instantly, ganun agad yung presentation mo, na positive agad. Okay? Huwag kang na, ganda naman presentation ko, bakit sobrang daming tanong? Tandaan mo, lahat ng may tanong, ang sarap mo.
Kasi sila'y sumasali. Pag walang tanong, naku, sabi ko, wala to, malabo to. Walang katanong-tanong, malabo to. Hindi salita. Diba? Umikibot-kibot lang, taas balikat lang. Di ba ganon? Tapos di siya salita, ay naku, malabo yung sumali. Oo, totoo yun. Wala sumasaling ganon. Kaya i-assume mo na, mula ngayon, lahat ng mga kakausapin mo, assume mo na kapag yun ay maraming tanong, matuwa ka kasi sila yung sumasali. Malinaw. Huwag ka mag-assume na, grabe, na presentation mo lang, nagsasali agad. Number 4, always be the one asking on it. Ikaw, ang kailangan na nagka-control ng, ito yung malapit. Minsan sila yung kinukontrol eh. Alam mo, ikaw yung nag-present tapos ikaw pa yung kinukontrol. Dapat, yung prospect mo, dapat ikaw mismo talaga, kaya mo siyang i-manage. Okay? Paano yun? Ay, Sir Mark, grabe naman. High school graduate lang ako. Hindi pa ako high school graduate. Kausap ko, engineer, teacher. Paano ko siya i-manage? Oh. Paano? Tips, gusto niyo malaman? Paano? First, yung confident level mo, pataasin mo muna. Pangalawa, yung belief level mo, pataasin mo rin. Tanda mo, negosyante ka. Empleyado sila. Sino ang mas mayaman? Negosyante o empleyado? Sino mas malaki nakita? Empleyado, negosyante? Ngayon, hindi ka pa kumikita, nag-i-start ka. Pero dapat yung thinking mo, ganun. Mag-isip. At tingin mo sa kanya, huwag mo sabihin ha, isip mo lang yun. Diba? Sa kanya is parang mas ahead ka sa kanya. Bakit? Ikaw, negosyante. Nagets nyo? Kahit di ka pa kumikita, at least thinking mo, negosyante ka. Nagets nyo? Para yung confident level mo, tumaas. Okay? Para habang nag-present ka, hindi ka nakakontrol ng kausap mo. Para pa example, para mas yung confident mo maboss, para yung hindi ka ma-manage, hindi ikaw yung ma-manage ng kausap mo, kundi ikaw yung nagba-manage ng kausap mo. Another example, like here, seminar. Tips ko sa inyo. Pag wala pang speaker, lalo pag tips sa ati-atin lang. Dapat ikaw, gahawa ka ng mic, selfie rito. Nagagawa nyo ba yun? Kaya nyo ba yun? Tamo? Simpleng pagtayo sa harapan, maraming tao, hindi mo magawa. Nakakaboost yun ng confident. Bakit? May isang, tamo, imagine mo, may isang professional, ay maraming tao. Marami ito mga professional. Di ilang professional yun. Sobrang dami. Tumaas yung confident mo, kaya pag may kausap ka, sa professional na tao, napaka-confident ka. Bakit? Na-manage ka, na-unmanage mo, ikaw yung na-manage sa prospect mo because wala kang confident. Nagets nyo? Para tumaas yung confident, dapat talagang makipag-usap ka sa mga higher offline. Huwag kang matakot. Okay? Nagets nyo? Huwag kang matakot. Labit i-approach yung BODs. Huwag kang matakot, i-approach yung CEO pag nakita mo. Malinaw? Para tumaas yung confident mo na. Every time na may kausap ka, kaya mo siyang i-manage. Malinaw? Okay. Number 5, always listen and carefully. Ayan. See as little as possible, ang trabaho mo, magtanong at makinig. Yan ang trabaho mo Hindi yung lagi na lang nakinig, magtanong. You need to listen. Okay? Alamin mo kung ano, kasi every time na nagsalita siya, doon ka makakakuha ng idea kung ano yung isasagot mo. Malinaw. Okay? Kaya bibigyan mo siya ng chance. Every time, tandaan niyo lagi pala to. Mamaya, baka daanan ko kasi meron akong tips na iba na malapit. Okay. So, always, ang kailangan natin is, listen and, magtanong. Next, always tell your prospect what you next. Lagi mo sabi sa kanya, okay? And then, ang mga qualified na
prospect, naghahanap yan ng mentor na mag-guide sa kanya. Imagine mo. So, yung prospect mo, kaya yan sasali, alam niya na kaya kanyang i-guide. Ay, matutulungan akong taon to. Pero kapag nalaman niya, naramdaman niya, ay, parang maganda yung opportunity. Kaya lang parang yung taong nag-invite sa akin, parang hindi man negosyante. Naka-t-shirt, tapos yung buhok, di ba? Tapos yung lipstick niya, parang isang linggo. Tama ba? Sabi niya, parang iba na pasukan ko ah. Diba? Sabi niya, parang hindi naman ito negosyante. Di ba? So, totoo ito ha. Aside doon sa pinakita mo, ang titingnan, isa sa mga titingnan ng prospect mo, ikaw. Kung kaya mo ba siyang tulungan. Kaya you need to proper dress ng maayos. Uy, may upskills tayo. Na-dress pa lang, PE na yung kausap mo. Okay? Ayan. Next, 7 rules. Never disagree. Lahat ng mga tanong, lahat ng sabihin niya, wag mo siyang, ay wala, hindi ganyan bro, sis, hindi ganyan. Ganto. Alam mo yung ano mo, wag mong kukontrahin. Malinaw. Okay? Yan. Okay, kung hindi ka sang-ayon sa mga sinasabi ng prospect mo, wag mo siyang kukontrahin. Please lang, para mag-join sa'yo. Kasi pag sinabi niya, networker ka bro, no? Networker, di ba? Alam mo yung ano, yung pinaka wag na wag mong gagawin. Kaya di sa, naka-attend ka, may mga do-in-don'ts na hindi mo dapat sabihin, pero nasasabi mo. Tandaan mo lagi. Kaya dapat mong alamin yon. Sabi rito, lahat wag yung disagree na sabihin ng mga prospect mo. Kung hindi siya nagandahan, wag mong kukontrahin. Opinion niya yun. Okay? Ang kailangan mo lang gawin is solve yung problem. Yung nasa mind niya, kasi bakit? Negative. Akala mo kasi negative yung lumalabas sa kanya, sinasabi niya, because yun yung nakita niya, napanood. Kaya ang gagawin mo lang, use the 3F. Gets niya? Okay. Number 8, always know there's reason. Why? Reason. Yan. Before answering any objection. Wag na wag kang sasagot ng objection hanggat hindi mo pa malalaman yung reason why the prospect mo. Nagets niyo? Yung banat ka ng banat, hindi mo pala alam, may sakit pala yung pamilya mo, banat na ng negosyo. Diba? Gusto mo pa 7 account. Yung prospect mo, yung kakayahan nga lang 1 account. Sasali na sana. Kaya lang, ang gusto mo, VIP. Maganda naman yun. Pero alam mo yung kakayahan ng prospect mo. Malinaw. Sometimes, masali, may na-encounter akong ganun eh. Sabi niya, sir, sabi ko, bakit ka sumali rin sa akin? Sabi niya, actually, ibang kaban naman yun. Sabi niya, sir ang gusto kasi nag-wait sa akin, sabi niya, mas maganda raw. Sabi ko, mag-start ako sa account. Sabi niya, pa-start siya ng 31 account. Sabi ko, ba't kaya mo ba? Naman, kaya ko. Kaya lang, ang gusto ko kasi, isang account lang. Gusto niya mag-start. Kaya alamin mo rin kung anong reason. Baka siya nag-observe lang muna. Huwag mong paper-sahin agad. Nagets mo? Okay. So, alamin mo lagi kasi baka reason niya, maganda ang network, ang company, kaya lang, di ba, under observation. Makakapag-observe siya because of joining at 1 account, maging member. Okay? So, yun. Okay. For our question, ayan, example, busy ako sa work. Ito yung kanina, no? Sino yung gusto sumagot? Busy ako sa work. Anong sabi? Alam ko naman bro, kasi busy ka, kasi empleyado ako katulad mo. Busy ako. Kaya busy ka rin. Di alam ko ng mga bro, yung mga empleyado, mga OFW, busy. Di ba? Huwag mong gagawin ganun. Turo ko kanina, use the 3F. Ay, nako. Paano yung late kanina?
hindi attend. Alam niyo na ba yung 3F? Yung tinuro ko. O, di ba? Simpleng pagsagot. Di ba? Simpleng pagsagot lang ng 3F. Feel, felt, and found. Maraming tao, ay offline, alam ko na yan eh. 3F na yan eh. Pero pag sumagot, sablay. Oh, maraming ganun. Totoo yun. Nakikita lang yung training. 3F, ay, alam, offline. Naturo sa NLO, system, yung 3F na yan, napakadali niyan. Pero yung application, yung mga hindi dapat ginagawa, sinasabi niya. Okay? So, 3F. Ayan. Okay. So, sa busy ako. Okay? Example of busy ako. Okay. Busy ako sa work. Para sa mga hindi naka-attend kanina. Busy ako sa work. Sabi ko kayo na, 3F, feel, iparamdam mo muna. Alam mo bro. Tandaan nyo pag hindi ka relate, gamit ka ng offline, crossline. Okay? Mga hindi attend kanina, 3F. Alam mo bro, katulad mo rin ako busy. Nakita nyo ang sinasample ko, ako. Hindi ko sinasabi na, ikaw. Alam bro, katulad mo rin ako, busy. So feel, ipinaramdam ko sa kanya, pareho kami ng situation. Alam mo bro, katulad mo rin ako, before busy. Bago ako napasok dito sa Tao Elevate. But na-realize ko, okay, ilagay mo yung situation mo, same sa kanya. But na-realize ko, sa pagkatrabaho, 12 years na ako, halos wala nagbago. And I found out, nalaman ko, alam bro, nalaman ko rito. Nalaman ko rito. Maraming tao rito, empleyado, sobrang busy before. Alam mo, joining of Tao Elevate, ngayon, nag-100,000 every month. Kaya sumali ako sa Tao Elevate. Mali mo sa pagsali mo rito, kumita ka ng malaki, makapag-resign ka sa trabaho mo, katulad ko. Kumita ka ng malaki rin, katulad namin dito. Because of pag-join Tao Elevate. Nagets niya? Lagi mo example, either ikaw, crossline, or you're offline. Pag hindi kayo match relate. Malinaw. Alam mo bro, mayroon dito ang OFW. Alam mo sis, may kasama ka to OFW katulad mo, sobrang busy sa trabaho. Walang time sa pamilya, sa sarili. Alam mo, ginawa yung Tao Elevate, part-time, extra income. Alam mo, ngayon, full-time na, nakapag-for good na sa Pilipinas. Malay mo, pagsali mo Tao Elevate, mangyari din sa'yo yung nangyari sa kasama ko rito na OFW. Di ba? Ginamit mo yung 3F. Hindi siya nasaktan, pero na-realize niya at nakitaan niya yung future niya pag sumali Tao Elevate. Another example, bakit mo kailangan gawin na ipaalam sa kanya yung future niya rito. Gusto niyo malaman? Laging mo sasabihin sa kanya kung ano yung pwedeng puntahan niya. Alam niyo kung bakit? Parang ganito. Sama ka sa akin. Anong sagot mo? Saan? Tama ba? Yun ba ang normal na sagot? Saan? Sinabi mo, sama ka sa Tao Elevate. Anong sagot ang prospect mo? Saan? Ang inalam niya, saan pupunta? Sabi ko sa kanya, sa Tao Elevate. Sabi ko sa kanya, Boracay. May idea ba siya? Boracay? May idea na. Anong gagawin niya? Search siya sa Boracay. Ay, maganda pala yung Boracay. Possible ba sumama? Yes. Bakit? Alam na niya pupuntahan. Yung prospect mo, ang sasabihin mo sa kanya, ipaalam mo sa kanya kung ano yung pupuntahan niya sa Tao Elevate para sumama siya. Kasi kung hindi mo naparealize sa kanya kung ano yung pupuntahan niya, malabo siya sumama. Parang ikaw, pag sinabayan ka ng apply mo, sama ka sa akin, apply saan? Nagets niya? Lagi mong ino-advance saan kayo pupunta. Ganon din yung prospect mo. I-advance mo sa kanya kung saan siya, kung anong future niya sa Tao Elevate. Malinaw? Okay. Okay, another. Paano kung malugi ako? Okay. Paano sagutin? Paano kung malugi ako? Ay hindi ka pa nagtatry. Hindi ka pa nalugi. Pero kahit yung mukha mo, lugin-lugi na. Ay, di ba? Pero hindi ko pa na-try na malugi ikaw.
O paano makaka-relate? Sabi ko nga, gamit ka ng cross-line, offline. Malinaw. Okay? Alam mo bro, alam mo sis, mayroon ako itong kasama kaibigan ko, alam mo yung offline ko rito, katulad mo, ang dami sinubukan siya. Ang dami siyang sinubukan. Alam mo, nag-try na sa traditional business. Nag-invest na siya, ang dami in-invest niya. Okay, alam mo, pero nag-try pa rin siya rito. Pero ngayon, alam mo, grabe. Kaya nag-try siya rito. Kasi nakita niya na pwede siya maging successful. Ay, ngayon, grabe. Alam mo, isa sa mga top 1 na, di ba? Ng Tao Elevate. Kumita ng gantong malaki sa industry. Gamit ka ng other, offline, cross-line. Malinaw, kung hindi ka related doon sa background ng kausap mo. Okay? Ayan. Okay. We highly recommended, okay, attend the training for your first month, 30 days, okay? Okay. Bakit kailangan umattend? Bakit kailangan umattend? On the first mo rito, sino yung one month pa ba? 1 month pa ba? Ay, suggest ko sa inyo, no? Kailangan mong kumpletuhin yung tatawag na 5552 na. Ano yun? At least, AVP 5 times. At least inelo. At least yung special training. Sir, after nang umattend no ng 555 na yan, okay na ba hindi ako umattend? Okay? So sabi ko nga, at least minimum pataas. Malinaw? Iba kasi, kinumpleto lang yung 552 na eh. Okay, para ano? Para at least yung mga negative na pumasok sa'yo, from starting na ikaw ay nagkaisip dito hanggang ngayon na sobrang negative na pumapasok diyan, at least mawala. Sa NLO, ang tawag ko doon, ano yun? Antivirus. Di ba ang virus sa computer? Kapag ang virus ay gumana sa computer, hindi nagpapunction ng maayos. Di ba? So, kailangan mo umatid no ng NLO. Malinaw? Okay? Upon of your joining, okay, kailangan yung mga prospect mo rin. Hindi lang ikaw umattend, dapat yung prospect mo at least mapalitan ng mga training. Sumali na yung prospect mo, nasagot mo yung tama lahat ng objection. Sumali at least kung OFW siya, online, may mga academy yung mga bawat alliance. Online, like this. May online ang Tao Elevate. Patinin mo siya. Okay? Tanda mo kapag nagsumali yung kaibigan mo, kakilala mo, o hindi mo kakilala, pero sumali, titiwala sa'yo, tulungan mo siya na matuto. Malinaw? Okay. Okay. Okay, next tayo. Okay, how to minimize objection. Okay. Can I trust you? Establish trust to your prospect. Ito natin. Okay. Can I do it? Applies. Kiss gift in short and smile. Ayan. Okay. And make sure na ipaalam mo sa prospect mo na hindi niya gagawin mag-isa ang business. Yung sabi ko nina, iparamdam mo sa kanya na hindi niya gagawin mag-isa ang prospect, ang negosyo. Sa prospect mo, huwag mo namang sasabihin na wala kang gagawin, mag-join ka rito, kikita ka na. Huwag mong gagawin. Sabi dito, at least iparamdam mo sa kanya na katulong kanya. Kapag may kasama siya, karamay siya, sabihin, hindi pala ako nag-iisa, kaya ko to. Kasi may katulong ako. Pag naramdaman niya yun, sasama yun sa'yo. Malinaw? Okay. Okay. Role play. So, paano to? Don't have the money. I don't have the money. Sabi niya, grabe, English speaking pa, no? Okay. Okay, understand you kasi may mga nakakausap din kami na challenges nila. Pero, nasaan ka dito sa dalawa? Wala kang pera, pero interesado ka, o sinasabi mo lang na wala kang pera, pero ang totoo, di ka interesada. Oy, meron yan. Okay, alam mo yon.
Ang sinasabi niya is, wala akong pera. Busy ako. Ayan, ang dami addiction. Wala akong pera, busy ako eh. Wala akong time dyan eh. Diba? Okay. So, ang dami, nasagot mo na lahat, pero ang dami. Alam mo yun, yung bang lahat na ng objection sinabi niya, lahat ng objection, sinagot mo na niya. Sinagot mo na. Yung bang ramdam mo, kausap mo, na the way na sinasagot mo, yung kanyang objection, siya naman parang palayo ng palayo ng palayo. So alam mo na ibig sabihin nun. Sabi nga kayo na, don't focus the negative person. Nagets nyo ha? Okay. Actually, ayan. Naintindihan kita kasi ang pera sa panahon ngayon ay importante. Marami din kaming kasamahan katulad mo na naging challenges din niya. Pera, what do you mean? Wala ka pang pera. Yan. Rin sagot. Okay? So, pwede mo sabihin to, pwede mong triple F pa rin eh. Okay? Triple F pa rin. Lahat ng objection, okay? Lahat ng objection, gamitan mo talaga. Unang sagot mo, triple F. Lahat po ng objection. Okay, understand you? Kasi may mga nakausap din kami na yan ang challenges nila. Pero ano ang mga naiisip mong paraan para makagawa ng paraan para sa kapital? Ayan, ito yung mga pwede mong isagot sa kanila. Nagets nyo? Malinaw na. Sabi nga, umattend ka lang training eh. Yung mga tips, nandito na eh. Okay. Ayan. Narasan mo na ba gumawa ng paraan sa isang bagay na gusto mo? Ano yun? Isang bagay na gusto mo? Sample. Wala kang pandit. Grabe. Nag-agree. Grabe bro. Grabe. First duwa ko to. Kaya lang, grabe. Pahiramin mo naman ako ng pera. Di ba? Sa mga boys, nangyayari. Bro, grabe. Wala pa akong sahod bro. Kaya lang, may kadate ako bro. Di ba? Nangyayari. Nangyayari. Gumagawa ka ng paraan. Isang bagay. Nagagawa mo ng paraan. Okay? Ibig sabihin, sa ganitong klaseng opportunity, kaya rin gawin ng paraan. Kaya yung prospect mo, ito yung pwede mong itanong sa kanya. Okay? Pero kung sakaling may pera ka, magjo-join ka ba? Magjo-join ka ba? Magjo-join ka. Anong sagot nun? Doon mo halaman yung objection niya na kung paiwas. Diba? Sagot niyan lagi kahit may pera. Pag-isipan ko. Common. Diba? Pag-isipan mo. Pag-isipan ko. Wala ka bang ibang humahadlang sa'yo bukod sa jowa mo, pera mo. Minsan yung jowa ko muna eh. Sige, anuhin ko muna, tanong ko muna jowa ko. Pera ako rito eh, kailangan, jowa ko talaga eh. Di ba? What if, kaya kita tulungan kahit wala kang pera? Willing ka ba? Pag sinabi nga, saka na lang. Alam mo yung laging paiwas niya, alam mo na. Di ba? Umiiwas na nga siya eh. Di ba? Kapag umiwas na sa'yo, tigilan mo na. Alam mo na yun. May mahal na ng iba yun. Ipilit mo yung sarili mo. Huwag mong ipilit na sumali. Diba? Yung ex mo nga, pinilit mo maging kayo. Wala, ayaw pa rin eh. Sumunta sa iba. Diba? Pag ayaw. Diba? Pag ayaw talaga. Yung prospect mo, ayaw talaga. Wala kang magagawa doon. Diba? Move on. Ang tawag doon. Ay, nako. Next. Ayaw ko ng benta-benta. Familiar ba kayo dito? Ayaw ko nagbenta-benta. Alam mo, sa panahon ngayon, kahit saan ka pumunta, bibinta ka. Alam mo bakit? Huwag kang magtao elevate. Apply ka sa trabaho, anong binibenta mo? Ang binibenta mo yung sarili mo. Oras mo. Para kumita ka ng pera. Benta pa rin eh. Ipinaprovide mo yung katawan mo. Para magtrabaho. Benta pa rin yun. Kahit saan, magbenta ka. Diba? Apply ka sa mall, di ba nagbibenta ka? Hindi mo man negosyo. Di ba? Saan mo punta? 2 tao rito. Binibintahan at bibintahan. Nagbibenta at binibintahan. Ang nagbibinta, ano sila? Negosyante. Ang bumibili, ano siya? Consumer. Kaya ang mga negosyante, successful. Kasi bakit? May mga binibenta sila. Real estate, binibenta yon? Yes, binibenta.
Okay? Kaya pwede kang pumili. Bibintahan ka ng bibintahan. Okay? Or ikaw magbibinta. Okay, ito. Kasi great, parehas tayo na hindi kasi ako mahilig magbenta. Ayan. So mga taong hindi magbenta, okay, mabenta-benta ba yan? Ay, actually sis, ako hindi ako marunong magbenta eh. Sa gwapo ko to, magbibintahin mo ako. Sa gandang ko to, pagbibintahin mo ako. Hindi ako nagbibenta ng produkto. Pero alam mo ba, meron akong way. Hindi ako nagbibenta, pero maraming tao ang bumibili ng produkto. Oh. Diba? So maraming way na pamamaraan about of benta-benta, pwede mong sabihin yun. Okay? Okay. Walang time, walang oras. Diba? Oh. Eto. Paano mo sagutin yung walang time? Okay, walang time, walang oras. Simple lang uli. Lahat ng objection na sinabi ko sa inyo kanina, ayaw ko magbenta-benta, katulad mo ako sis, ayaw ko magbenta-benta. But na-realize ko, sabi ko, kahit saan pala ako pumunta, pwede pala, magbibinta rin pala ako. And nalaman ko, maraming tao na to, hindi mo nagbinta-binta, pero kumikita ng malaki. 3F, wala akong time, alam mo sis. Wala naman akong time sa negosyo kasi bakit? Empleyado ako. 8, papasok, aalis ako ng trabaho, papasok ako trabaho. Pag out ko, alas 5 na, minsan overtime pa, darating ako ng bahay, 10 to 11 p.m. Wala akong oras pa sa ganyan negosyo. Tutulog, papasok, uwi, pasok, uwi, pasok. Wala akong time para negosyo na. Pero alalaman ko, na-realize ko, pag sumali pala ako tao ilibit, kumita ako, pwede pala ako magkaroon ng more time para mag-enjoy ako. And nalaman ko, maraming tao ito, empleyado katulad ko. Ngayon kumikita, nag-i-enjoy. Kaya pag ikaw sumali pala dito, katulad namin, o katulad ng mga tao ilibit members, reseller, kumikita ng malaki, yun ang future mo. Magkakaroon ka ng oras at magkakaroon ka rin ng oras para mag-enjoy. You know? 3F. Kaya lahat ng objection na mula kanina, lahat ng objection, lahat ang sagot ay 3F. Okay? Tandaan lagi yan ha. 3F, walang iba. Okay. Ayan. What if 1 to 2 hours a day mo lang gagawin, pero may potential kang kumita, okay lang ba sa'yo na pwede? Pero wala namang humahadlang bukod sa oras. Ayan. Okay, so next ha. Ayan. Normally, tuwing sinasabi sa akin ito yung mga sagot, no? Actually, normally, sinasabi sa akin ito, may 2 reason lang. Ayan. 1, hindi mo alam kung kaya mong gawin, or 2, wala kang pera para magnegosyo. Pwede mo siyang pwede mo sa akin sabihin, sis, kung wala ka talagang puhunan, pwede mo akong tapatin. Okay lang sa akin, hindi naman ako ma-offend sa iyo. Kasi alam ko naman, kung talagang wala ka talagang pangpuhunan, katulad mo ako dati nag-start dito, walang pangpuhunan sa negosyo. Okay? So, yun pwede mo sabihin sa kanila. So, yung mga walang pera, walang alam, walang time, lahat 3F. Okay? Basta tandaan mo lang lagi, okay? Dapat you need to example, ikaw, or crossline, offline, kung hindi ka relate. Okay? Ayan, hindi ko alam yan. Oh, hindi ko alam yan. Paano yan, sis? Paano yan? Wala akong alam dyan. Wala akong idea. First time ko dyan. Gamitan mo rin ng 3F. Iwan ko lang kung di nyo matandaan yung 3F na yan. Kaya hindi ko pa sinasabi. Tanyo, lahat ng sagot lahat ng sagot niya, lahat ng tanong niya, ang ginagamit ko lang 3F mula kanina. Una, pinapapil ko lang sa kanya. Same kami ang situation. And then, na-realize ko, huwag mo sabihin siya, lagi ako mismo. And then, found, nalaman. 3F talaga eh. Oh, hindi ko linya yan. Alam mo bro, alam mo sis, nung pinaliwanag sa akin ang network marketing o tao ilibit, katulad mo rin ako, hindi ko alam to, hindi ko linya to. Kasi janitor ako eh. Wala nagturo sa akin ito. But na-realize ko, sabi ko, maraming tao nurse, OFW, teacher, eduk, call center. Nurse dito, graduate, pagdating sa abroad, DEITS. Doctors sa Pinas, pagdating sa abroad, nurse. May kilala ako.
dahil nag-graduate. Sabi niya, di doktor siya. Ay gusto abroad. Malaki in demand sa abroad. Di nag-aral siya. Ay kailangan, hindi doktor, nurse. Ay doktor siya. Anong ginawa niya? Nag-aral siya. Nung recognition. Kinamayan siya. Sabi sa kanya, congratulations, Doc. Nurse ka na. Diba? Bakit? Kasi bakit mas malaki ang sahod nurse sa abroad? Ay doktor siya. Kailangan niya mag-aral ng nurse. Kaya nung kinamayan siya, congratulations, Doc. Nurse ka na. Diba? Sabi ko, pwede mo sabihin. Kasi, kung linya man natin, yung linya ko kasi paging janitor, hindi ko naging successful eh. Kaya ang ginawa ko, nag-try ako rito. Alam mo, ganito na kalaki kinikita ko rito. Ang ginawa ko lang, kahit di ko linya, inaral ko, inalam ko. Kaya kumikita ako rito. Malay mo, aralin mo rin to. Malay mo, pag-aral mo, kumita ka rin ng malaki. At the same time, kung hindi mo pa naging naabot yung pangarap mo sa ginagawa mo, baka dito makuha tao elevate. Malinaw. Okay? So mapaliwanag mo na sa kanya. Okay? Ang roles mo is yung tanong niya, eto hindi siya negative. Lahat ng sinasabi ko kanina hindi siya negative. Ayaw ko ng binta-binta, hindi siya negative. Bakit ayaw niya binta-binta? Kasi nga may nakikita sa labas nagbinta-binta ng mga produkto. Walang time. Siya mismo, totoo yan, wala talagang time ang empleyado, lahat wala talagang time, experience ko po yun. Kaya sagutin mo lang tama, hindi ko linya yan. Okay? Kasi bakit? Wala namang tinuro sa atin ito, from elementary, high school, wala namang tinuro ng network marketing. Tama ba? Kaya lahat ng tao talaga hindi niya linya. Ang goal mo is ipaunawa sa kanya, is-solve ng problem. Ibig sabihin, tayo dito is solving problem. Yun na yung trabaho mo rito. Malinaw. Okay? Kaya hanapin mo yung lahat ng maraming tanong. Sila yung mga sumasali. Malinaw. Okay. Ayan. Lamas tayo. Okay. Pag-isipan ko, Sir Mark, grabe sa haba ng tanong, sagot, sa haba ng discuss mo. Pag-isipan ko yung mga sinabi mo. Okay, sabi ng prospect mo. Pag-isipan ko, sir. Okay, pag-isipan ko. Ano pwede mong gawin? Sabihin. Okay? Pwede mo sabihin din with GF or pwede mo siyang directly. Okay, sir. Ano yung pwede mong pag-isipan? Pwede mong gamitin 3F. Alam mo, sir, nung start ako rito, pinag-isipan ko talaga. Alam mo, sir, nung nag-start ako rito, pinag-isipan ko talaga. Kasi hindi ko tilinya eh. Wala akong idea rito. So, pinag-isipan ko talaga. Kaya lang, sabi ko, pag-iisipan ko, anong pag-iisipan ko? Anong gagawin ko para makapag-decide ako? So, ang ginawa ko, inaral ko. Inalam ko hindi para nakapag-decide ako. Ay nalaman ko, maraming kumikita ng malaki. Na-realize ko, pwede pala ako kumita ng malaki. Sabi ko, kaya sumali ako. Okay? So, yung objection niya, sasagutin mo na agad, i-advance mo na agad. Malinaw. Okay? So, pag-isipan, pwede mong sabihin din naman na pag-isipan. Okay, sige sir. Ano yung pag-iisipan mo? Baka pwede kitang matulungan dun sa pag-iisipan mo. Yung bang in the right way na hindi siya masasaktan, pero ikaw, talagang lahat ng pwedeng i-question niya, sinasagot mo. Yun yung trabaho natin. Malinaw? Okay. Ayan. Sabi ito, actually Grace, si Grace Coffee. Actually Grace, naintindihan kita. Tama yung nasa isip mo ngayon. Pag-iisipan mo muna. Kasi mahirap pumasok sa isang negosyo, hindi mo napag-isipan. Ayan. Isang mga pwede mong sabihin, tabay banat ng 3F. O kaya sabihin mo yung anong pag-isipan mo, baka matulungan kita. Malinaw? Okay. So, yan lang ba yung concern mo? Okay, pag-iisipan, di ba? Meron pang iba. Okay. Doon lalabas na yung napakaraming objection. Kaya you need to prefer. Okay? Ayan, pero may tanong po lang ako, Mr. or Miss Prospect, nagustuhan mo ba ang product? Ang pag-ano ito, no? Makakatulong, pwede mong gamitin, makakatulong ba sa tao ang produkto natin? Ayun. Di ba? Ang sagot niya, yes. Pag napaliwanag mo yung product, pwede mong yan, makakatulong ba sa tao ang produkto natin? Yung tinatawag na 3 yes rule.
3 yes. Yung pang-4, sasali o sasali? Yes na rin yun. Okay? Ayan. Yung lahat ng tanong niya, how about the concern yung kitaan na kung saan pwede ka ma-leverage? Ang sagot din niya is yes. Possible ba na kapag nakaharap ng 2 tao at tapos lumaki yung left mo, lumaki yung right mo? Possible ba kumita yung account mo? Ang sagot niya ron, yes. Possible ba pag ikaw nagkaroon 100 tao sa left, 100 tao sa right, kumita ka ng 150,000? Yes. Possible ba na pag from Luzon, Visayas, Mindanao, meron ka mga tao na left and right? Possible ba? Kumita ka na ng sobrang laki? Ang sagot nun, yes. Pag kumikita ka ba ng 20, 30, 40,000 every month, kaya mo na ba? Possible ba na iiwan mo yung trabaho mo kasi mas malaki na kinikita mo tao ilibit? Ang sagot niya, yes. Kaya pag tanong mo sa kanya ng, kailan mo plano umpisahan? Today o next week? 2 lang. Huwag mo sabihin na, kailan mo plano umpisahan? Wag ganun. Kailangan bibigyan mo siya ng option. 2 ang pamimilian niya. Ay di mag-join siya ngayon, this week o next week, this month or next month. Laging ganun ang tanong. Ano niya? Huwag ka magkatanong, kailan ka po sasali? Tapos end na. Big sabihin, binigyan mo siya ng option ng hindi or yes or hindi. Dapat ang option lagi, 2. Either this week o next week. Pareho rin sali. Nag-guess niya? Okay. Ayan, other side naman, what if lahat na gustuhan ng products, concept at hindi ma-afford ang capital, okay lang po, don't treasure. Okay, ito yun. Hindi nga nagandahan ng produkto, nagandahan ng kitaan, pero capital, walang pera. Okay? Sabi nga, don't treasure. Kasi bakit? Pag na-treasure siya, baka i-block ka rin. Okay? O hindi rin siya mag-join sa'yo. Dapat hindi niya mararamdaman. Pero, dapat napapaunawa mo sa kanya. Malinaw? Okay. Next, ayan. How much money have you made? Ayan. Magkano ba ang kinikita mo diyan? Okay. Ito yung sabi ko kanina, di ba? Huwag pa parang nag-iimbestiga. Okay. Magkano ba ang kinikita mo diyan? So, pwede kang gumamit ng other way. Okay? Pero kung depende kasi sa situation ng kausap mo, kakilala mo, possible, pwede mo siyang gamitin. Okay? Magkano ba ang kinikita mo diyan? Pwede mong gamitin. Parang nakita ko sa pormahan mo, malaki kinikita mo diyan. Di ba? Gamit ka ng ibang way para hindi siya masyado para ka nag-iimbestiga. Kasi pag nagtanong ka na parang nag-iimbestiga, ang sagot, ang reflection kay agad nun, yung response sa'yo, may negative something sa utak niya. Kaya iiwasan yun na para kang nag-iimbestiga. Nagets nyo? Gagamit ka ng other way. Okay? Parang nakita ko naman sa'yo, parang you look good. Sexy ka na, guwapo ka na. Siguro, laki ng kinikita mo dyan sa ginagawa mo, no? Di ba? So, gagawin ka muna ng ibang words para hindi siya parang nag-iimbestiga. Ayan. Magkano ba ang gusto mo marinig para maging interesado? Example. Ito pwede rin turuan doon sa tinanong sa'yo. Di ba merong sabi, pag ini-invite mo, magkano ba ang kinikita mo na diyan? Pwede rin yan, di ba? Bumalik sa'yo. Isis, magkano ba kinikita mo diyan? Di ba? Ang tanong mo, sagot mo, magkano ba gusto mong marinig? Malaki, maliit. Di ba? So may sagot ka. Okay? Sabi to, great yan. Ang kinikita mo ko sa business, gusto mo ba ituro ko sa iyo kung ano ginagawa ko? Yan. Well, basically, kakasimula ko lang sa business na to, kaya hindi ko pa na-reach yung income na yan. Ay, ito yung sabi na, grabe, yung high fare, nakita yun, 1 week pa lang, alam mo sis, kinikita ko rito. Grabe, nag-50,000 na agad ako dito. Grabe, 1 week ka pa lang. You need to hire. Huwag mong i-hype yung kausap mo. Sasabihin mo to, paano pag, di ba sabi ng tao, sumasali yung tao because of nakikita, result. Kasi ang tao, to see is to believe.
Okay? But, kailangan maging honest ka. Kung kaka-start mo pa lang, sabihin mo sa kanya, actually, kaka-start ko pa lang dito sa negosyo na to. Then lahat naman ng tao nagsimula sa negosyo, pag starting, hindi naman agad kumita ng malaki. Okay? But, pwede mo sabihin na, actually, marami akong nakita na nag-start dito na ngayon ay malaki na ang kinikita. Kaya sumali ako rito because gusto kong kitain yung kinikita nila. Malay mo, pag sumali ka rito, yung kumikita rito ng 6-figure every month, na dati mga empleyado, kitain mo din. Nagets nyo? Ganun yung paano sumagot ha. Ayan. Okay. Well, basically, kakasimula ko lang sa business na to, kaya hindi ko pa na-reach yung income na yan. But let me tell you about my mentor. Ayan. Kinikita niya na yan ay kinikita niya yung per week. Sabihin mo rito, magkano yung kinikita ng mentor mo. Ang tawag doon, third-party approach. Hindi mo pa na-reach, pero yung mentor mo na-reach na. Ibig sabihin, gagamitin mo yung mentor mo. Huwag literally. Baka gamitin mo literal. Sabi ni Upmark, mentor, gamitin daw kita. Halika rito. Huwag mong gamitin ha. Sabi ko, gamitin mo yung mentor mo para dun sa prospect. At doon ABC role. Sa mentor mo, yung mentor ko, kumikita ng 50,000 every month. Alam mo, in just 1 year, doing that business of Tao Elevate, yung mentor ko, kumikita ng 50,000, 100,000 every month. Ganon paggamit. Hindi yung literal. Gusto mo gamitin talaga yung mentor mo, kung mo gwapo. Diba? Kung mo maganda yung mentor mo. Hindi ganon Okay, baka kung ano yung mistake mo ako, sabihin, apply, mentor. Sabi ni Upmark, gamitin daw kita. Alika rito, mentor. Mag one-on-one tayo. Ay, naku, walang ganon Parang may something gustong gamitin. Okay, next. Ayan. Yayaman ba ako diyan? Magkano ba kikitain ko diyan? Mostly, possible ba? Minsan yan disagot ng mga pinoprospect. Okay? Sabi to, sabi to, I want to remind you na dito ay isang business opportunity. At hindi business guarantee. Dito, nakadepende sa iyo at effort mo ang income mo. Okay? So, you need to, kailangan mapaano mo sa kanya na dito mayroong gagawin. Okay? Sa lahat ng business, mayroong para siyang sugal. Risky. Kaya lang, sa Tao Elevate, bakit ka doon? Sabi mo sa kanya ganito. Tama. Sa lahat ng negosyo, risky. Kailangan mo talagang take the risk. Lahat ng negosyo. May gagawin ka at hindi ko gagarantid sa'yo na magiging successful ka rito pag naglabas ka ng 8980. Ay, ang sabihin niya, hindi pala sigurado. Di ba? Kailangan may pambala ka. Sabihin mo, pero, paano yung pero? Pero, alam mo ba yung 8980 mo? Kung hindi ka man maging successful mo, yung 8980 mo, may product ka agad. Bowing-bowi ka na agad. 8980 mo, may product ka, 9,000 plus. Hindi ka man naging successful dito, bawi mo na. At least nag-try ka. What if, may pero ka na, may what if ka pa. What if sa pag-try mo 8980, mangyari sa'yo yung nangyari sa amin? What if kinikita mo, yung kitain mo, yung kinikita namin? Kitain mo yung kinikita ng mga mentor namin. Di ba? What if? Doon na yun. Oo nga, no? What if nga, no? 8980 lang naman. Try ko nga. Nag-gets siya? Kaya yung pagbagsak nito, magkano ba kikitain ko diyan? Sabihin mo, pinauna mo na agad sa kanya. Hindi ko gagarantid sa'yo. Hindi ko magagarantid sa'yo kung magiging successful ka rito o hindi. Okay? Kasi ang success dito, pag income dito, depende sa effort. Hindi ko kasi alam kung anong effort na gagawin mo. Okay? Sabi mo, pero, yan, sa pag-invest mo, paglagay mo ng 8980, capital mo, may produkto ka agad. Bawi ka na agad. Bebanat, pangatlo, what if 8980 mo mangyari yung nangyari sa akin? 8980 mo mangyari tulad ng mentor ko na kumikita ng 6-figure every month because of 8980. Nagets niya? Yun yung pambala ron. Malinaw? Okay.
So at least alam nyo, medyo mayroon kayo ng idea. So balik-balik lang kayo at least para mas makabisado nyo yung lahat ng mga na-experience namin. At least ito yon, yung mga na-experience namin. Okay, so ayan. Depende kung magkano yung kagustuhan mo na magbago ang iyong buhay kasi alam ko isa lang yung sigurado kung wala ka gagawin ngayon sa bago, sure, ako 5 years ahead from now, same pa rin situation mo, meron ka. Depende, okay, itong paggamit na ito depende sa kausap mo. Okay? So, pwede mo siyang sabihin. Ito yung sabihin mo. Depende kung magkano yung kagustuhan mo. Okay? So, next tayo. Sigurado ba akong kikita diyan? Ayan yung mga possible na pwede mong isagot. Okay? Handa ka na ba na gumawa ng bago? Oh, pwede mong sabihin yan, no? Magkano ba kitain ko diyan? Pero handa ka na bang sis kung gumawa ng bago? Okay. O yung prospect mo, naman. O yan. Ikaw, good, welcome sa team, welcome sa ating grupo, welcome sa ating kupunan. Ayan. Ituro ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula. Ayan, presentation na yon. Malinaw? Okay, so ito at least yung pagko-conversation. So, pyramiding ba to? O yun, pyramiding ba to? Okay, paano sagutin ng pyramiding? Scam ba to? Ayan, networking ba to? Networking. Mostly, anong ginagamit ko? Networking. Anong sabi nyo? Networking ba yan? Anong sinasabi ko? Yes. Hindi. Networking ba yan? Networking. Hindi. Multi-level to. Sabi ko, hindi multi-level to. Networking. Multi-networking eh. Multi-level marketing. Di ba? Sabi niya, yan ba yung scammer? Hindi. Ang nai-scam, yung pag naglabas ka ng pera, wala kang product. Nagas niya? Oo. Diba? Pyramiding ba yan? Diba? Ayan Ayan. Nagharap ng pyramiding, hindi good news. Magugustuhan mo ba? What time ka pwede tawagan para sa call ako? Okay, sabi niyan. Okay. Bakit naghahanap ka ba ng pyramiding? Pwede mo sabihin yan. Bakit naghahanap ka ba ng, sis, naghahanap ka ba ng pyramiding? Sis, naghahanap ka ba ng networking? Pwede mo sabihin yun. Pag ito yung parang yung reverse psychology. Yung sagot niya, yung tanong, yung question niya, then nire-reverse mo siya. Okay? Pwede mo siya yung gamitin. Okay? Ay, scam yan. Ay, naghahanap ka ba ng taong nang-i-scam? Di ba? Ay, loko yan. Naghahanap ka ba ng taong nang-loko? Di ba? Parang reverse Okay, so ito, isa sa pinaka-the best na pwede mong gawin. Yan. Pyramiding ba yan? Scam ba yan? Networking ba yan? Bakit naghahanap ka ba ng taong pyramiding? Naghahanap ka ba ng company na pyramiding? Yeah. Pwede mong sagutin. Gaano ka natagal diyan? Yan. Sabihin mo yung totoo. So sis, 3 months pa lang ako, 4 months pa lang ako, 1 week pa lang ako dito nag-i-start sa company. Okay, just tell them the truth. Di ba? Magsabi ang totoo. Kahit bago ka pa lang o kaya kasali mo pa lang, paano apply naman yan? Paano maniniwala sa akin yung prospect ko? Kung sabihin ko, bago pa lang ako. Gamit ka lagi ng third party approach. Ibida mo yung upline mo. Gamitin mo yung upline mo. Wag lang literal. Okay? Ayan. Let us not become very and doing good for at the perfect time. We will harvest if we do not give up. Ayan. Ito, Galatian, chapter 9, okay. Yun. Sabi, tao elevate. Okay? So, ang tao elevate, the way to success. Okay. So, marami kayo matutunan. Okay, kung marami kayo natutunan, okay? So, alam mo sa training na to, kung marami kayo natutunan based on the experience, okay? Mas marami kayong matutunan kapag kayo ay a-attend. On the based the experience ko,
nagbasa ako ng Napoleon Hill books. Kwento ko lang sa inyo. Nagbasa ako ng Napoleon Hill books. Binasa ko siya. Natapos ko. Tapos, nung natapos na ako, after 1 year, binalikan ko siya. Binasa ko ulit. Alam mo, mas may naunawaan ako sa pangalawang basa ko. Alam niyo kung bakit? Kasi mas naunawaan ko yung sinasabi ng book. Na-repeat sa akin eh. Then sa training, same. Same na same. Pag nabasa ka ng book, kasi it's part of learning kasi yun. Training din yun. Pag umattend ka ng mga training, okay, yung mga sinabi, same lang naman. Other speaker, halos same lang sabihin namin. Pero pag the next training mo, sa pangalawa, iba na yung mas ramdam mo na siya, mas mauunawaan mo na siya. Kaya pag attend ng training, kung seryoso ka talaga, atinan. Okay? Lahat ng speaker. The different speaker, may different learning and experience nakukuha ka. Example, meron kang favorite gustong-gustong atinan. Example, mga 5 training specialist. Lahat ng experience nila, nakuha mo. Okay? Ibig sabihin, yung lahat ng experience na, pag kinumbine mo siya, ikaw yun. So yung achievement ng 5 yun yung combined na achievement nila, yun yung pwede mong i-result sa'yo. Malinaw? Okay? Kaya sa mga suggest ko, sa mga gustong mag-grow palalo, ito yung pinaka-aralin nyo, yung handling the objection. Okay? So bago ako magtapos dito, meron lang akong iiwan sa inyong words. Sabi tao, grabe yung Sir Mark, kanina pa salita, ayun pala, may words pa. Ayun kanina, temporary words. Words. Meron lang akong sabihin sa inyo. In Tao Elevate is napakagandang opportunity. Tama, di ba? Ano yung, saan ka man ngayon naroon, nakaupo ngayon dyan. Ito lang masasabi ko. Yung kahapon, yesterday, kung ano yung nakaraan mo, hindi mo na kayang balikan. History. And tomorrow is a mystery. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. But today, na ito ngayon, is a gift of God. Nasa Tao Elevate ka na, binigay sa iyo ang Tao Elevate na napakagandang opportunity. Gift yan. Kasi yung yesterday, hindi mo na kayang baguhin. Pero yung tomorrow, pwede mong paghandaan. So ayun lang, my name is Mark Label and see you on the top.